Isang karaniwang Martes lang sana sa Washington National Zoo, yaong uri ng preskong umaga ng Oktubre kung kailan namamasyal ang mga pamilya sa mga landas na napapalibutan ng puno, may hawak na mainit na kape, kumukuha ng litrato at tinuturo ang mga paboritong hayop ng kanilang mga anak. Ngunit sa isang iglap, nabasag ang ilusyon ng katahimikan ng isang nakakakilabot na sigaw ang bumalot sa hangin na tila kidlat na biglaang tumama. Code Red! Code Red! Malaking pusa ang nakatakas. Ang mga salitang iyon ay dumagundong mula sa radyo ni Marco Martinez, ang tagapangasiwa ng seguridad. Ang kanyang tinig ay puno ng tensyon at umalingaw-ngaw sa malawak na loudspeaker network ng zoo. Parang sirenang nagbabala bago ang isang bagyo. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang paligid ay napuno ng takot. Sumisigaw ang mga magulang, tinatawag ang kanilang mga anak, mahigpit na niyayakap habang nagkakagulo sa iba't ibang direksyon. Ang mga tawa at kwentuhang masaya, ilang sandali lang ang nakalipas, ay napalitan ng iyakan ng mga sanggol, mabilis na yabag ng mga paa, at ang lagitik ng mga utos mula sa mga gwardyang agad lumipat sa emergency mode. May bitbit na mahahabang baril na pampatulog, mabilis na tumakbo ang mga gwardya sa likulikong konkretong mga daan, umiikot sa pagitan ng mga exhibit at natatakot na bisita, parang mga sundalong biglang isinabak sa digmaan. At sa gitna ng lahat ng biglaang kaguluhan, nakatayo ang isang hari. Isang leon maringal at kahanga-hanga na may bigat na higit sa 400 libra ay naglalakad sa zoo na may kakaibang katahimikan. Ang kanyang makapal at gintong mane ay humahapay sa malamig na hangin ng kabisera ng bansa. Isang tanawin na parehong nakamamangha at nakakatakot. Isang mandirigmang ganap sa kanyang lakas, ngayoy malaya sa isang lugar kung saan hindi ito dapat mangyari. Cairo, iyon ang kanyang pangalan o ganoon siya tinawag noon. Isang pangalang nalimutan ng karamihan at binibigkas na lamang ng isang tao sa mundo. Ginawa niya ang bagay na imposible ayon sa mga eksperto. Makatakas mula sa isa sa mga pinakasiguradong kulungan sa buong hilagang Amerika, nilikha gamit ang lahat ng posibleng proteksyon. Pero sa paanong paraan, nakalusot pa rin siya, hindi dahil sa galit, hindi sa takot, kundi may layunin. Habang tumutunog ang mga alarma at nagkakagulo ang mga bisita, ang zoo ay naging isang maze ng takot at pagkalito. Ang amoy ng adrenaline na tila bakal ay humalo sa halimuyak ng tuyong dahon sa mga landas. Ang mga stroller ay naiwan na nakataob malapit sa mga tindahan. Mga hindi nauubos na popcorn at laruan ay natapakan. Ang mga plano para sa isang tahimik na araw sa zoo ay naglaho, napalitan ng mga sigaw na umalingaw-ngaw sa ilalim ng matandang mga punong roble. Ngunit hindi tumakbo si Cairo, hindi siya umatungal o sumugod. Naglakad siya, mabagal, matatag at may kakaibang focus na hindi tumutugma sa kaguluhan sa paligid niya. Hindi gumagala ang kanyang mga matang kulay ambar na tila naghahanap ng biktima, walang kabaliwan sa kanyang kilos. May isang mas lumang puwersang nagtutulak sa kanya. Parang isang hindi nakikitang tali ang humahatak sa kanya paabante, patungo sa isang alaala na nakabaon sa kanyang isip, lampas sa wika o lohika. Malapit sa pangunahing gate, nakatayo ang 73 taong gulang na si Giovanni Perez, bahagyang nakasandal sa kanyang lumang baston na yari sa kahoy na roble. Napatigil ang kanyang hininga nang marinig ang unang bugso ng mga sigaw, kasunod ang mga sirena, at ang mahinang alingaw-ngaw ng mga tawag sa radyo. Nakasuot siya ng lumang brown na coat at cap na may kupas na logo ng zoo, para bang isa lang siyang matandang namamasyal. Pero higit pa siya roon, isang veterano ng digmaan sa Vietnam, si Giovanni ay dating punong tagapag-alaga sa zoo, isang lalaking ilang dekada ring namuhay kasama ang mga hayop na bihira ang makalapit. Eksaktong 20 taon na siyang nagretiro sa araw na iyon at ang kanyang pagbisita
ay para sana gunitain ang anibersaryo, isang tahimik na lakad sa alaala. Ngunit may ibang plano ang tadhana, nagkakagulo ang mga tao sa paligid niya, sumisigaw ng babala, hinihimok siyang tumakbo. May leon na nakatakas. Umalis ka riyan, tanda. Pero hindi gumalaw si Giovanni, kahit kaunti. Hindi ito dahil sa katangahan, ni dahil sa tapang. Isa itong pagkilala, matalim at bigla ang kumirot sa kanyang puso. Sapagkat nang lumitaw ang ginintuang anyo mula sa likod ng mga puno, may mahabang aninong bumalot sa daan, hindi panganib ang nakita ni Giovanni. May nakita siyang imposibleng bagay, ang kilos ng leon, ang indayog ng lakad nito, ang bahagyang pagkiling ng kanyang ulo. Hindi lang ito pamilyar, hindi ito malilimutan. Lumuwa ang mga matang pagod ni Giovanni, binura man ng panahon, ngunit nananatiling matalim sa alaala. Isang pangalan ang umusbong sa kanyang labi, huminto sa kanyang lalamunan bago halos pabulong na lumabas. Cairo, bulong niya, walang nakarinig. Ang ingay ng sirena, ang matinis na sigaw ng mga megaphone at ang mga utos ng gwardya ay pumuno sa paligid. Ang huling turista ay dumaan na lang sa tabi niya ilang sandali ang nakalipas. Ang buong seguridad ng zoo ay nasa full lockdown mode na, sumisigaw ng mga kautusan sa mga loudspeaker. Sir, umalis po kayo, bilis, magtago na kayo. Ngunit nanatili si Giovanni sa kanyang kinatatayuan. Nangangatog ang kanyang mga kamay, hindi sa takot kundi sa mas malalim na dahilan. Isang dambuhalang bugso ng damdamin na bumalik makalipas ang 2 dekada. Sapagkat ang leon na iyon ay hindi estranghero sa kanya, hindi kay Giovanni. At habang papalapit ang dambuhalang hayop, parang muling tumibok ang puso ng nakaraan. Ngunit si Giovanni Perez ay nakatayo pa rin sa gitna ng pangunahing landas, hindi natinag sa kaguluhan sa paligid. Mas humigpit ang hawak niya sa baston, maputla ang kanyang mga kamao, ngunit matatag pa rin ang kanyang tindig. Ang panginginig ng kanyang kamay ay hindi mula sa takot, kundi sa pananabik. Isang pakiramdam na hindi kayang ipaliwanag, na parang ang bawat hibla ng kanyang katawan ay naghahanda sa isang muling pagkikita na taliwas sa luhika. Malakas ang tibok ng puso niya, hindi dahil sa pangamba, kundi sa pag-asa na matagal nang ibinaon sa katahimikan ng panahon. Sa dulo ng plaza, nakatayo sa observation platform si Dr. Sara Hernandez, may hawak na binoculars na mariing nakaipit sa kanyang mukha. Bilang direktor ng veterinarya sa zoo, marami na siyang dinaanang emergency, ngunit wala pang ganito. Mabilis ang tibok ng kanyang puso habang nakatutok sa isang matandang lalaki na ayaw gumalaw, direkta sa daraanan ng leon. May magalis sa matandang yan ngayon din, sigaw niya sa radyo, matalim at nagmamadali ang boses. Mapapahamak siya riyan. Ngunit nanatiling matatag si Giovanni, parang isa sa mga estatwa ng leon na nakabantay sa pasukan ng zoo. Ang hindi alam ni Sara at ng lahat ng naroroon ay may hawak si Giovanni na isang katotohanang matagal nang nakalimutan ng lahat. Isang katotohanang nawala sa paglipas ng iba't ibang administrasyon, nakaligtaan sa mga lumang manual ng pagsasanay at nalibing sa libu-libong bagong patakaran. Isa itong katotohanang natabunan ng papel at pagbabago ng tauhan. Ngunit para kay Giovanni, malinaw pa rin iyon. At para sa leon na papalapit sa kanya, hindi kailanman nalimutan. 2 lamang ang nilalang sa buong zoo na nakakaalala ng nakaraan. At ang isa sa kanila ay patuloy na lumalapit sa kabila ng mga pulang laser na nakatutok sa kanyang dibdib at mga sigaw ng mga gwardyang nakatago sa likod ng mga barikada. Parang walang ibang mundo para kay Cairo. Tahimik ngunit makapangyarihan ang bawat hakbang niya. Ang kanyang gintong mane ay lumilipad sa malamig na hangin, parang watawat ng hari. Dumaan sa gilid ng kanyang tainga ang mga pampatulog na dart, sobrang lapit, ngunit hindi siya kumurap, ni hindi siya pumikit. Nakatuon lamang ang kanyang tingin sa nag-iisang lalaki sa kanyang daraanan. At sa bawat hakbang ni Cairo, may muling nagising sa kanyang loob.
Isang kumpas mula sa nakaraan, muling binuhay ang mga daang neural na matagal nang natulog. May naamoy siya, mahina ngunit hindi mapagkakaila, na dinala ng hangin patungo sa kanyang ilong. Lumawak ang kanyang dibdib sa paghinga at lumaki ang kanyang mga balintataw. Hindi iyon amoy ng biktima o ng takot. Wala iyong kinalaman sa panganib, isa iyong pagkilala. Kahit pa lumipas ang 20 taon, sa kabila ng libu-libong bagong amoy, palit-palitang tagapag-alaga, veterinaryo at turista, ang amoy na ito ay dumaan sa lahat ng iyon. Amoy ito ng init, ng proteksyon, ng bagay na hindi niya maunawaan ngunit minsang pinagkatiwalaan ng kanyang buhay. Amoy ito ng gata sa hating gabi, ng mga kamay na nagpapatahimik sa dilim, ng tawa sa likod ng rehas ng kanyang silid. Amoy ito ng tahanan, amoy ng kaligtasan, amoy ng ama. Sa di kalayuan, nakatayo si Marco Martinez, ang veteranong tagapangasiwa ng seguridad, sa likod ng pansamantalang harang kasama ang kanyang kupunan. Hawak niya ang kanyang baril na pampatulog gamit ang parehong kamay. Nakadiin ang baril sa kanyang balikat, handa nang iputok ang dart, ngunit nanginginig ang kanyang mga braso. May sinasabi ang kanyang puso na hindi kailanman itinuro sa kanya ng pagsasanay. Sa pamamagitan ng megaphone ay sumigaw siya, ang kanyang tinig ay pinipigilan ng takot at autoridad. Ginoong Perez, umalis na po kayo, bilis, papalapit na ang hayop. Ngunit hindi sumagot si Giovanni, hindi inalis ang tingin sa leon, at habang lumiliit ang distansya sa pagitan nila, tumulo ang luha sa gilid ng kanyang kulubot na mga mata, gumuguhit sa kanyang pisngi. Hindi iyon luha ng takot o pagsuko. Iyon ay luha na dulot ng lakas ng alaala, ng muling pagkikita, ng isang kaluluwang muling kumilala sa isa pa matapos ang napakahabang panahon. Anak ko! Bulong ni Giovanni, nanginginig ang tinig. Dahan-dahang itinaas ang kanyang payat at may batik na kamay, bukas ang palad na parang paanyaya. Anak kong mahal, naalala mo pa ako, hindi ba? Pagkatapos, 10 metro na lang ang layo, may hindi inaasahang nangyari. Huminto si Cairo. Tumigil ang lahat ng galaw. Nanatiling nakadiin sa semento ang kanyang malalaking mga paa, nakatupi ang mga kuko. Huminga siya ng malalalim at mabilis at saka, malinaw na malinaw, bahagyang kumiling ang kanyang ulo sa kanan. Ganoon mismo ang kanyang kilos noon bilang isang anak leon tuwing tinatawag siya ni Giovanni sa pangalan, kapag naririnig ang mahinang sipol o ang marahang tiisk na senyales ng oras ng pagpapakain. Isang tanda ng pagkamausisa, ng koneksyon, napatigil ang mga gwardiya. Kumapit sa gatilyo ang mga daliri. Naka-zoom na ang bawat kamera. Nakatigil ang mga mamamahayag sa likod ng mga harang. Ang kanilang mga cellphone at lente ay nakatutok. Alam nilang may hindi karaniwang nangyayari. Isang hayop ng kagubatan, isang leon na huminto sa harap ng tao, hindi upang umatake, kundi upang kumilala. Lumapit muli si Cairo. 3 maingat na hakbang at muli siyang huminto. Ngayon, ang kanyang mga matang kulay ambar ay dumako sa mukha ni Giovanni na parang sinusuri, hindi gaya ng isang mandaragit sa biktima, kundi gaya ng matandang kaibigan na naghahanap ng pamilyar na mukha. Isang pagsusulit, isang palaisipan ng alaala, isang tanong, siya nga ba talaga ito? At pagkatapos, sa isang kilos na sobrang banayad at nakakagulat na natahimik ang buong zoo, ibinaba ng leon ang kanyang ulo. Hindi dahil sa pagod, hindi rin bahagi ng panlilinlang bilang isang mabangis na hayop, kundi isang malinaw na pagpapakita ng paggalang, ng pagsusuko. Isang nilalang na isinilang upang mamuno sa kagubatan, pinalaking umatungal, ngayoy yumuko sa harap ng isang taong ang pagmamahal ay pumalit sa gatas ng kanyang ina, ang mga kamay ay nagpatahan sa kanyang pag-iyak at ang amoy ay hindi kailanman nalimutan. At sa sagradong sandaling iyon, tila naparalisa ang siyensya. Bumagsak ang katahimikan.
dahil may sinaunang bagay na nagising at ang pagmamahal wari hindi kailanman nawala. Ang katahimikang sumunod ay kakaiba. Hindi lang ito isang paghinto ng ingay, kundi parang huminto ang mismong realidad. Maging ang mga umuugong na sirena na dati napakaingay ay tila unti-unting nawala sa likuran para bang pati ang lungsod ay natahimik sa paggalang. Ang mga tao, ang mga gwardya, ang mga mamamahayag na natiling nakatayo, tila pinigil ng hangin ang bawat hinga, bawat salita, bawat iniisip. Si Dr. Sara Hernandez ay natulala, hawak pa rin ang binocular sa kanyang mukha, bahagyang nakabuka ang bibig sa pagkabigla. Malakas ang tibok ng kanyang puso sa kanyang tenga, ngunit ayaw gumalaw ng kanyang katawan. Hindi imposible ito, bulong niya sa sarili, halos hindi marinig ang kanyang tinig. Umiling siya pero hindi nagbago ang larawan sa kanyang paningin. Isang leon, isang ganap na, ligaw at maringal na leon ay nakatayo ilang hakbang mula sa isang lalaki. Hindi umaatake, hindi umuungal, kundi yumuyukon, isang kilos na banyaga sa lahat ng kanyang napag-aralan bilang isang veterinaryo na ngayon ay winawasak ang lahat ng akala niyang alam niya. Hindi tumatagal nang ganito kahaba ang emosyonal na alaala ng mga leon, bulong muli ni Sara, na para bang sa pag-uulit ay babalik ang lohika. Hindi ng 20 taon, ngunit sa di kalayuan, si Marco Martinez na hawak pa rin ang kanyang baril na pampatulog gamit ang nangangalumatan niyang mga braso ay unti-unting nakakaalala mga pira-pirasong kwento na dati palihim na binabanggit sa mga sulok ng staff lounge, mga kwentong bulong mula sa matatandang tagapag-alaga na matagal nang nagretiro o nailipat. Mga kwentong parang alamat kaysa katotohanan. Mga kwento tungkol sa isang lalaking nagngangalang Giovanni Perez. Ang lalaking ngayon ay nakatayo ng kalmado sa harap ng isang leon na kinatatakutan ng lahat na baka maging mamamatay. Diyos ko, bulong ni Marco, dahan-dahang ibinaba ang kanyang baril na may paggalang. Siya yon, siya si Giovanni talaga, si Old Giovanni. 20 taon na ang nakalipas. Hindi lang basta tagapag-alaga ng hayop si Giovanni. Isa siyang alamat, isang guro, isang huwaran. Sa mundo ng mga zoo, may bigat ang kanyang pangalan, binibigkas ng may paghanga at pagkamangha. Hindi naiintindihan ng iba kung paano niya nagagawa ang kanyang ginagawa, kung paano siya nakakabuo ng koneksyon sa mga nilalang na hindi kayang lapitan ng iba. Ngunit yaong mga nakatrabaho niya ay nakita ito mismo, ang tiwala, ang kahinahunan, ang ugnayang lampas sa utos at pagsasanay. Nang dumating si Cairo sa National Zoo, wala pa siyang 6 na linggo. Payat, may gintong balahibo, isang ulilang leon mula sa Detroit na itinakwil ng kanyang ina at itinuturing ng marami na hindi na mabubuhay. Habang pinagtatalunan ng mga administrador ang tamang proseso, walang pag-aatubiling lumapit si Giovanni. Ako na ang bahala sa kanya, sabi niya. Hindi lang pagkain ang kailangan niya ng pamilya. At doon nagsimula ang isa sa mga pinakanatatanging ugnayan sa kasaysayan ng pag-aalaga ng hayop. Sa loob ng 8 mahirap na buwan, pinadede ni Giovanni ang kuting tuwing 3 oras, araw at gabi, walang palya. Lumipat siya sa isang maliit na kutsyon sa tabi ng kulungan, natutulog sa distansyang maririnig ang iyak ng anak leon. Nandoon siya sa bawat pagdapa, bawat pagbahing, bawat iyak tuwing may bagyo sa gabi. Hindi lang niya pinalaki si Cairo, siya ang naging ama nito. Sa araw, nilalaro ni Giovanni ang anak leon sa damuhan sa likod ng mga kulungan. Humahagik-hik habang si Cairo ay humahabol sa sintas o sa mga dahong tinatangay ng hangin. Sa gabi, nauupo siya sa tabi ng kulungan at nagbabasa ng dyaryo ng malakas. Ang kanyang paos na boses ay nagsisilbing duyan para sa tulog ng leon.
Kapag may dumadaan na bisita at nakikitang nilalaro ng matandang tagapag-alaga ang kuting na leon, napapatigil sila sa pagkabigani. Anak ko yan, sabi ni Giovanni nang may pagmamalaki. Hindi niya alam pero ako ang tatay niya at sa palagay ko sa kaibuturan niya, anak ko rin siya. May ilang kasamahan ng ngumiti ng pabiro, may 3 nag-alala. Ilang supervisor pa nga ang naglabas ng formal na babala tungkol sa sobrang emosyonal na pagdikit. Ngunit walang pakialam si Giovanni dahil alam niya kahit bago pa makumpirma ng agham na may mga koneksyon sa mundong ito na masyadong malalim para lagyan ng label. Hindi lang ito ugnayan sa pagitan ng hayop at tao, ito ay ugnayan lampas sa hangganan, lampas sa panahon, lampas maging sa kamatayan. At ngayon, makalipas ang 20 taon, bumalik ang ugnayan na iyon. Ang kuting na iyon, ngayoy isang dambuhalang leon, maringal at makapangyarihan, ay nakatayo sa harap niya, hindi bilang banta, kundi bilang alaala. Habang unti-unting lumalapit si Cairo, mahinang humahakbang ang malalaking paa sa semento, muling bumalot ang katahimikan sa paligid. Pagkatapos 2 metro na lang ang layo mula sa lalaking minsan niyang itinuring na ama, huminto si Cairo at huminto rin ang buong mundo. Pagkatapos ay may narinig na tunog, hindi isang atungal, hindi isang ungol, hindi iyong mababang boses na karaniwan sa mga leon kapag nais magpakita ng lakas o babala. Hindi, ibang-iba ito. Isang mababang panginginig, halos hindi marinig pero hindi mapagkakaila. Isang purring, malalim at makapangyarihan, parang kulog na natakpan ng init. Napahingal ang mga tao sa paligid, may mga napapikit sa di makapaniwala. May 3 na napaluha, natakpan ng bibig, hindi makapagsalita. Isang tunog na hindi inaasahang marinig mula sa isang 400 libra na mandirigmang hayop sa gitna ng krisis. Si Giovanni, na tila sasabog na ang dibdib sa tibok ng puso, ay dahan-dahang iniunat ang kanyang kanang kamay, nanginginig ang mga daliri, hindi dahil sa katandaan, kundi sa damdamin. Ito ang parehong kamay na minsang humawak sa maliit na ulo ni Cairo habang pinadede, ang kamay na kumamot sa likod ng tainga kapag nananaginip. Ang kamay na nagbigay ng ginhawa, seguridad at pagmamahal ng isang ama sa mga unang linggo ng buhay ng leon. Ayos lang anak, bulong ni Giovanni, paos ang boses, mabigat sa alaala. Si Daddy ito, nandito na si Daddy. Lumapit si Cairo ng isang hakbang pa at inilapit ang kanyang malaking ulo upang amuyin ang nakalahad na kamay. Nanatili siya roon, humihinga ng malalim, parang sinisipsip ang bawat molekula ng amoy, bawat piraso ng alaala na nakabaon sa balat ni Giovanni. At pagkatapos, walang tunog, walang babala, nagsimulang dilaan ng leon ang kamay. Marahan, mabagal, buong ingat, ang kanyang dila, magaspang na parang liha ngunit ginagabayan ng isang sinaunang lambing, ay dumaan sa balat ni Giovanni. Isa pa at isa pa. Tahimik ang buong zoo habang nagsitaasan ng mga cellphone, kinukunan ang sandaling bubuhos sa buong internet. Ngunit walang screen, walang video, walang viral na headline ang kayang tumumbas sa kung anong tunay na nangyayari sa kanilang harapan. Isang muling pagkikita na imposibleng paniwalaan, napakagandang tanawin na iniwan ang buong mundo na humihinga sa pagkamangha. Bumaha ng luha ang mga mata ni Giovanni, nanginig ang kanyang mga labi at ang tanging na ibulalas niya ay isang bulong, sobrang hina na si Cairo lamang ang nakarinig. Alam kong maaalala mo, anak kong mahal, alam kong palagi mong maaalala. Diyos ko, bulong ng reporter ng CNN, nanginginig ang tinig habang unti-unting nag-zoom ang kamera. Hinihimas niya ang leon. Nabibitin ang mga salita sa kanyang bibig, nasa pagitan ng paghanga at matinding damdamin. Sa paligid niya, 2 ng cellphone ang nanatiling nakatutok sa tagpo, habang ang mga may-ari nito ay tila nagyelo sa pagkabigla, hindi maunawaan ang kanilang nasasaksihan. Hindi ito basta sandali, isa itong himalang nabubuo sa harap mismo nila.
Ngayon, dumadaloy ng malaya ang luha sa magaspang na pisngi ni Giovanni Perez. Hindi pinipigilan, hindi kinokontrol. Bawat haplos ng nanginginig niyang kamay sa gintong mane ni Cairo ay puno ng lambing, puno ng paggalang. Tila isang banal na alaala na muling nabuhay. Lumubog ang kanyang mga daliri sa makapal na balahibo na dati araw-araw niyang sinusuklay. Mas magaspang na ngayon, ngunit nanatiling pamilyar. Ang koneksyon sa pagitan nila ay tumibok na parang isang tahimik na agos. Alam kong maaalala mo muling bulong ni Giovanni, halos napupunit ang boses. Palagi kong alam, anak ko, tumugon si Cairo. Hindi sa pamamagitan ng atungal o pagpapakita ng lakas, kundi sa isang bagay na mas malalim, mas masinsinan. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang napakalaking ulo, halos kasinlaki ng buong dibdib ni Giovanni, at marahang isinandal ito sa dibdib ng matanda. Mabagal, maingat, para bang iyon ang pinakanatural na bagay sa mundo. At sa simpleng kilos na iyon, ang mabangis na mandaragit ay muling naging isang anak leon na minsang sumisiksik sa bisig ni Giovanni tuwing may kulog sa gabi. Isang leon na kayang durugin ang buto sa isang iglap, na kayang pabagsakin ang isang lalaki gamit lang ang isang hampas ng kanyang paa. Ngayoy nagpapahinga na parang alagang pusa, hindi upang magpakita ng kapangyarihan, hindi dahil sa pagkalito, kundi dahil sa pananabik, sa pagmamahal. Ang mga gwardya, armado at handa sa pinakamasamang senaryo ay ngayoy nakatayo na lamang sa tahimik na paggalang. May ilan na ibinaba na ang kanilang mga armas. May iba naman na hayagang pinaiyak ang kanilang sarili, hindi na nag-abala pang itago. Ang pader sa pagitan ng tao at mabangis na hayop na matagal nang itinuring na hindi matitinag ay gumuho sa harap ng kanilang mga mata. Si Dr. Sara Hernandez, hindi pa rin makapaniwala, ay lumapit ng dahan-dahan. Tig-isang maingat na hakbang. Kumakampay ang kanyang lab coat sa hangin, nakalimutan na ang stethoscope na nakasabit sa leeg at ang clipboard ay naiwan kung saan sa likod ng security line. Ang kanyang mukha ay may ekspresyon ng isang babaeng nakatayo sa hangganan ng isang bagong katotohanan. Bilang isang veterinaryo na may mataas na pag-aaral sa kaalaman at kilos ng hayop, nabasa na niya ang libo-libong pag-aaral, sinuri ang dekadang datos at dumalo sa di mabilang na mga komperensya. Ngunit ito ay wala sa anumang aklat. Taliwas ito sa lahat ng teorya, sa lahat ng hangganan, sa lahat ng modelong kailan may itinuro o natutunan niya. Giovanni, tawag niya ng banayad, huminto sa tamang layo, halos pabulong ang boses. Paano ito naging posible? Malaki ang kanyang mga mata at ang kanyang noo ay kunot, hindi sa pagdududa kundi sa pagkamangha. Ayon sa siyensya, hindi tumatagal ng higit sa ilang taon ang emosyonal na koneksyon ng mga leon. Laban ito sa lahat ng alam natin. Patuloy pa ring hinihimas ang mane ni Cairo, mahina, ngunit may ngiting pagod ang lumabas sa labi ni Giovanni. Hindi niya inalis ang tingin sa leon, ngunit matatag ang kanyang boses. Taglay ang isang bagay na mas malalim pa sa kaalaman, karunungan. Doktora, sabi niya, habang marahang hinawi ang isang buhol ng balahibo mula sa mata ni Cairo, may mga bagay sa mundong ito na hindi pa naaabot ng siyensya. At ang pag-ibig, yung tunay na pag-ibig, isa iyon sa mga iyon. At para bang pinagtibay ang kanyang mga salita, muling umungol si Cairo sa mababang tinig, isang puring na parang malayong makina na umaandar sa katahimikan. Ang tunog ay umalingaw-ngaw mula sa kanyang dibdib, parang alon ng init na gumulong sa mga tao, nag-iwan ng mga balahibong tumindig at katahimikang malalim. Pagkatapos, para bang naaalaala ang matagal nang nakalimutang ritual,
Maingat na ibinalot ni Cairo ang kanyang katawan sa paligid ng mga binti ni Giovanni at dahan-dahang humiga sa semento. Ang kanyang kilos ay mabagal, sinadya, hindi upang takutin, kundi upang magbigay ng katiyakan. Inilapat niya ang sarili sa paanan ni Giovanni sa posisyong madali niyang mahaplos ang tagiliran nito. 1 kilo na sobrang pamilyar kay Giovanni, kaya't muling sumiklab ang damdaming kanyang pinipigil. Napatawa siya ng mahina, halos wala ng boses. Ganyan ang ginagawa niya nung maliit pa siya, sabi niya sa maliit na grupo ng mga nakatulalang nanonood na unti-unting lumapit. Araw-araw, pagkatapos ng tanghalian, ganyan siyang humihiga sa tabi ko habang binabasa ko ng malakas ang dyaryo. Kahit ano pa ang laman, sports, editorial, pati yung mga palaisipan, gusto lang niyang marinig ang boses ko. At para bang sumang-ayon, muling umungol si Cairo, mas malakas ngayon. Ang panginginig ng tunog ay naramdaman hanggang sa mga talampakan. At sa sandaling iyon, ang sementadong plaza ng National Zoo ay naging sala ng isang tahanan at ang kulungan ng leon ay naging pinakamainit na sulok ng isang mundong halos nakalimutan. Si Marco Martinez, hawak pa rin ang baril ngunit ngayon nakalaylay na lang sa kanyang tagiliran, ay lumapit ng dahan-dahan. Hindi na tensyonado ang kanyang mukha kundi puno ng paggalang, tila tinamaan ng banal na karanasan. Giovanni, sabi niya sa mahinang tinig, halos may pagsisisi, nagligtas ka ng mga buhay ngayon kung ibang tao ang nasalubong ng leon na yon. Tumango si Giovanni, nauunawaan ang ibig sabihin kahit hindi ito tuluyang binigkas. Hindi kailanman sasaktan ni Cairo ang isang tao ng sinasadya, sagot niya ng marahan, habang patuloy na hinihimas ang makapal na balahibo. Pero ang kalituhan, takot, mga ingay na hindi pamilyar, pwede iyong magtulak kahit sa pinakamahinahong nilalang na manakit. Nangyayari ang aksidente kapag walang pag-ibig na pumipigil. At pagkatapos na parang hindi lumipas ang 20 taon, dahan-dahang tumayo si Giovanni, gamit ang kanyang tungkod upang itulak ang sarili pataas. Napansin ni Cairo ang galaw at agad din siyang tumindig. Nakataas ang mga tainga at ang kanyang gintong mga matay nakatutok kay Giovanni. "Halika na, anak," sabi ni Giovanni, matatag na ang tinig. "Umuwi na tayo." Sa isang dampi ng buntot at mahinang hinga, sumabay si Cairo sa hakbang ng matanda, naglalakad na may sukat at biyaya. Ang leon, na dating tinakutan bilang panganib, ngayoy sumusunod na parang tapat na kaibigan. Ang malalaking paa ay halos walang ingay sa semento. Sumunod ang mga gwardya sa likuran, bumubuo ng maluwag ngunit magalang na hanay, hindi dahil kailangan kundi dahil sa respeto. Ang mga bisita at kawani, marami sa kanila ay bumalik matapos ang lockdown, ay napatingin na may pagkamangha habang dumaan ang tila panaginip na prosesyon sa kanilang harapan. At sa isang iglap, ang mabangis na hayop ay bumalik sa kanyang kulungan, hindi dahil sa puwersa, hindi sa takot, kundi dahil sa pag-ibig. "Umuwi na tayo, anak," muling bulong ni Giovanni, halos parang panalangin, puno ng damdamin at alaala ang kanyang tinig. Tumugon si Cairo sa parehong mahinang puring, yaong tunog na tila nararamdaman sa dibdib kaysa naririnig, tunog na parang yakap sa kaluluwa, at nagsimula ang mabagal, parang panaginip na paglalakad pabalik. Si Giovanni ay lumakad sa karaniwang maingat niyang hakbang, nakaasa sa kanyang lumang tungkod na kahoy, bawat hakbang ay may layunin. Si Cairo ay sumabay sa kanya gaya ng isang tapat na bantay, ang malaking katawan ay gumalaw na parang sayaw ng biyaya. Sa paligid nila, ang mga guwardiya ay bumuo ng maluwang na hanay, hindi na para magbantay laban sa panganib, kundi bilang tahimik na tagapag-ingat ng isang bagay na banal. Ganap nang nagbago ang hangin sa zoo. Ang mga bisita na unti-unting nagbalik matapos maalis ang lockdown ay ngayon nasasaksihan ang isang buhay na himala. Tahimik silang nakatayo, ang ilan ay may mga kamay sa bibig.
Ang iba na may nakataas ang mga cellphone, kinukunan ng isang tagpong tila mula sa alamat. Ang matandang lalaki at ang leon, magkasabay na naglalakad sa landas na sinisinagan ng araw. Walang sigawan, walang kaguluhan, walang sigaw sa loudspeaker, tanging katahimikan, paghanga, paggalang. Pagdating nila sa kulungan ng mga leon, huminto si Cairo sa harap ng gate. Hindi gumalaw ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang mga mata, ang malalim na gintong mga mata, ay tumingin kay Giovanni. At sa mga mata niyang iyon, may malinaw na damdamin, hindi takot, hindi kalituhan, kundi isang tahimik na lungkot, isang tingin na nagsasabing alam niyang malapit nang matapos ang lakad na ito. Iniunat ni Giovanni ang kanyang kamay at ipinatong ito sa mane ng leon. Hinaplos ito ng dahan-dahan, huling beses. Alam ko, bulong niya, garalgal ang tinig. Ayoko rin sanang matapos ito. Saglit siyang tumigil, nilunok ang bigat ng damdamin. Pero may pamilya ka na rito, may pride ka, dito ang tahanan mo, at ang tahanan ko nasa labas. Naglabas si Cairo ng mahinang hinga, hindi atungal, kundi tila buntong hininga. At pagkatapos, sa malaharing tiyaga, dinilaan niya ang kamay ni Giovanni sa huling pagkakataon. Banayad ang kilos, puno ng pagmamahal at tumagal ng sapat upang masaktan ang puso ng lahat ng nakasaksi. At pagkatapos, walang pagtutol, tumalikod siya at pumasok sa gate ng kanyang kulungan. Sa loob, dumiretso si Cairo sa may lilim na bahagi malapit sa bakod, sapat na lapit upang makita si Giovanni ng malinaw at humiga. Ang katawan ay bahagyang nakabaluktot, ang ulo'y nakaangat, at ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa matanda para bang ayaw siyang palayain ng paningin. Lumapit ang mga guwardiya upang siguruhin ang paligid. Muling pinaandar ang mga elektronikong lock. Siniguradong nakasara ang bawat bolt, ngunit ginawa nila ito sa katahimikan. Walang nais sumira sa sandali. Nanatiling nakatayo si Giovanni sa labas ng kulungan hanggat kaya ng kanyang katawan. Ilang minuto silang nagtitigan ni Cairo, wala ng salita, wala ng kilos, tanging malalim at tahimik na pag-unawaan. At sa huli, nagsalita si Giovanni halos kasabay ng pag-ihip ng hangin. Ang bait mo ngayong araw, malumanay niyang wika. Ipinagmamalaki kita, anak! Nang sumapit ang gabi sa kabisera, isang pambihirang bagay ang nangyari online. Sa loob lamang ng 6 na oras, ang video ng muling pagkikita ni Cairo at Giovanni ay sumabog sa lahat ng social media platform. Paulit-ulit itong nire-repost, nire-resend at sinasalin sa 2 ng wika. Ang mga hashtag na Cairo at Giovanni, na Alalang Leon at yung tunay na pag-ibig ay nag-trending sa buong mundo sa loob ng ilang oras. Nabighani ang mundo sa kwento. Ang mga eksperto sa kilos ng hayop mula sa mga pangunahing unibersidad sa US, Europa at Asia ay paulit-ulit na pinanood ang footage, naghahanap ng paliwanag. May mga pagpupulong na itinawag, may mga panukalang papel na sinulat, ngunit walang makasagot sa pinakamahalagang tanong. Paanong naalala ng leon ang isang tao makalipas ang 20 taon? Si Dr. Jane Goodall, isa sa pinakagalang na boses sa larangan ng emosyon at kognisyon ng hayop, ay naglabas ng pahayag sa Twitter. Ipinapaalala sa atin ng bidyong ito na napakarami pa nating hindi alam tungkol sa emosyon ng mga hayop. Ang tunay na pag-ibig, kahit sa pagitan ng magkaibang uri, ay hindi lang posible, makapangyarihan ito. Sa mga sumunod na araw, lalo pang uminit ang balita. Nagpadala ng imbitasyon ang mga late-night show. Inanyayahan si Giovanni ng The Tonight Show. Nag-alok ang Good Morning America ng eksklusibong panayam. Ang National Geographic ay nagpadala ng formal na panukala para sa isang full-length na dokumentaryo, ngunit tinanggihan silang lahat ni Giovanni. Hindi ito tungkol sa kamera, sabi niya sa mga mamamahayag na nagtipon sa labas ng kanyang payak na tahanan sa Virginia. Hindi ito kwento para sa ratings, ito ay tungkol sa pag-ibig. At ang pag-ibig
Yung tunay ay hindi dapat gawing palabas. Ang insidente rin ay naging dahilan ng agarang internal na investigasyon sa National Zoo. Paano, tanong ng lahat, nakatakas ang isang ganap na lalaking leon mula sa isang kulungang sinasabing hindi maaaring lusutan? Isang malawakang investigasyon ang nagsiwalat ng isang bihira ngunit kritikal na depekto sa electronic locking system, isa sa 1,000,000 serye ng pagkabigo, ayon sa mga inhinyero. Ngunit kahit gaano kalalim ang teknikal na paliwanag, tila wala itong panama sa kung ano talaga ang nagbago matapos ang insidente. Higit pa sa mga kagamitang pangsiguridad at mga protokol, napilitan ang pamunuan ng zoo na muling pag-isipan ang kanilang mga patakaran tungkol sa ugnayan ng tao at hayop, lalo na ang mga koneksyong nabuo ng mga dating tagapag-alaga. Sa loob lamang ng ilang linggo, isang bagong programa ang ipinatupad. Isang formal na patakaran na nagbibigay daan sa mga retiradong tagapag-alaga ng hayop na makipag-ugnayan muli sa mga alagang minsan nilang pinalaki. Sa ilalim ng maingat at ligtas na mga alituntunin, papayagan na ang mga tulad ni Giovanni na bumisita sa schedule, hindi bilang bisita lamang, kundi bilang bahagi ng pinalawak na ugnayang panlipunan ng hayop. Sa unang pagkakataon, hayagang inamin ng zoo na may mga koneksyon talagang hindi maaaring palitan. Sa isang puno ng press conference, tumayo si Dr. Sara Hernandez sa podium, kalmado ang mukha, ngunit halatang nagbago. Kailangan nating tanggapin na hindi natin alam ang lahat, aniya. Akala natin alam na natin ang hangganan ng alaala at damdamin ng mga hayop. Pero ang pangyayaring ito, nagturo sa atin ng kababaang loob, nagturo sa atin na kailangang lumakad ang siyensya kasabay ng habag. Kumislap ang mga kamera, nakatingin ang buong mundo, at ang leon ay patuloy na pumur. Walang pag-aalinlangan, pumayag si Giovanni Perez na bumisita buwan-buwan para sa mga pinangangasiwa ang muling pagkikita kay Cairo. Ang mga pagbisitang ito ay ginaganap sa ilalim ng mahigpit na protokol ng kaligtasan. Palaging may kaakibat na maliit na security escort, hindi dahil sa takot kay Cairo, kundi dahil sa panuntunan. Ngunit sa loob ng zoo, sa pagitan ng lumang kawani at mga bago, may isang hindi binibigkas, ngunit malinaw na pagkakaunawaan. Kung sakaling may mangyaring muli, kung may emerhensyang muling kinasangkutan si Cairo, hindi si Giovanni ang huling tatawagan. Siya ang unang tatawagan. Hindi lamang tinatanggap ni Cairo ang mga pagbisita ni Giovanni, hinihintay niya ang mga ito. Sa mga araw ng pagdating ni Giovanni, maglalakad-lakad si Cairo na parang may inaantabayanan, alerto ang mga tainga, ang mga matay nakatuon sa pangunahing daan. Tila naaamoy ang pagdating ng kanyang matandang kaibigan bago pa ito makita. At kapag dumating na si Giovanni, may hawak na tungkod at may ngiting nakatago sa ilalim ng kanyang kupas na sombrero, maririnig muli ang mababang purring ni Cairo. Tunog na ngayon naging alamat. Bilang tugon sa nasaksihan ng mundo, naglunsad ang University of Maryland ng isang makabago at pangmatagalang pag-aaral tungkol sa emosyonal na alaala ng mga hayop. Sa gitna nito, sina Giovanni at Cairo. Mapangahas at walang president ang layunin, pag-aralan kung posible nga bang magtaglay ng detalyado at emosyonal na makabuluhang alaala ang mga hayop, lalo na ang mga mandaragit gaya ng leon sa loob ng ilang dekada. Hindi na ito basta kwento, isa na itong agham. Si Dr. Robert Chen, isang kilalang behavioral neuroscientist at pangunahing mananaliksik ng proyekto, ay naging tampok sa balita matapos siyang magsalita sa isang komperensya. Dekada na nating minamaliit ang kakayahan ng mga hayop sa pag-iisip at damdamin, aniya.
Pero ang kaso ni na Cairo at Giovanni ay nagpapakita na kailangan nating muling suriin at posibleng baguhin ang ilang pinakapundamental na paniniwala natin tungkol sa alaala, emosyon at koneksyon sa pagitan ng mga uri. Lalo pang lumalim ang misteryo sa kanilang mga natuklasan. Sa regular na MRI scan kay Cairo habang nasa veterinary check-up, may nakagugulat na resulta. Kapag pinapatugtog ang mga audio recording ng boses ni Giovanni, kahit simpleng linya gaya ng magaling na bata o nandito ako, nagliliwanag sa brain scan ang mga bahagi ng utak ng leon na may kinalaman sa emosyonal na alaala at pagkilala sa tao. Isang pisikal na patunay. Ang ugnayan ay hindi lamang sentimental, ito ay biolohikal, nakabaon, totoo. Makaraan ang 2 taon mula sa tinawag ng media na Cairo Incident, hindi pa rin humina ang koneksyon. Tuwing darating si Giovanni, sasalubungin siya ni Cairo sa viewing area. May purring bilang pagbati at hihiga sa pamilyar nilang posisyon. Katulad ng dati, noong siya'y anak leon pa lamang, nakasiksik sa tabi ni Giovanni, sapat para maipahinga ng matanda ang kanyang kamay sa gilid ng leon. Napapahinga ng malalim ang mga bisita tuwing nasasaksihan ito. Hindi lang ito interaksyon, isa itong ritual, isang pagpapatuloy ng ugnayang hindi kailanman pinatid ng panahon. Bilang pagkilala sa pambihirang kwento, nagtayo ng isang plakang bronze ang zoo malapit sa kulungan ng mga leon. Nakapatong sa mababang pedestal na bato, may nakasulat dito. Dito, nanaig ang pag-ibig kaysa sa likas na instinct. Paalala ang lugar na ito na ang koneksyon ay maaring lampasan ang pagitan ng uri, ng panahon at ng pag-unawa. Naging lugar ng pagdalaw ang plaka. Dumadating ang mga batang mag-aaral ng pangkat-pangkat na katulala habang ikinukwento ng mga docent ang kwento ni na Giovanni at Cairo. Uusbong ang mga edukasyonal na programa base sa kwento, hindi lang tungkol sa biology, kundi sa empathy upang turuan ang kabataan tungkol sa kabutihan, alaala at paggalang sa lahat ng may buhay. May mga guro na nagsabing ang mga batang dati walang pakialam sa hayop ay biglang nagtatanong tungkol sa mga leon, tagapag-alaga at maging sa agham ng utak. Si Giovanni, ngayon ay 75 na, ay lumalakad ng mas mabagal, ngunit nanatiling pareho ang kanyang ngiti, mainit, alam ang katotohanan at may tahimik na kapayapaan. Alam niyang paunti na ang mga araw na makakapiling niya si Cairo. Ang katandaan ay isang katotohanang hindi niya maikakaila. Ngunit ang katotohanang iyon ay hindi nagdadala ng lungkot, sapagkat ang pinakamahalagang bagay ay nangyari na. Naipakita na niya sa mundo ang hindi nito inaasahang masaksihan. Na ang pag-ibig, tunay matatag na pag-ibig, ay walang pinipiling uri. Hindi ito kumukupas sa paglipas ng taon at hindi ito nakakulong sa inaakala ng siyensya. Minsan nilalampasan nito ang lahat at nananatiling matibay. Sa isa sa kanyang mga huling pagbisita, nakaupo si Giovanni sa malambot na liwanag ng hapon. Pinapanood si Cairo na natutulog sa tabi ng bakod. Mahinang tumataas bumababa ang dibdib sa sinag ng araw. Matanda na rin ang leon, may bahid ng puti ang mane, ngunit nanatiling maringgal ang kanyang presensya. Umupo si Doktor Sara Hernandez sa tabi ni Giovanni, nagsusulat ng mga tala nang biglang nagsalita ang matanda. Alam mo, sabi niya, hindi inaalis ang mata kay Cairo. Lagi akong tinatanong ng mga tao kung paano ito naging posible. Kung paanong naalala pa ako ng isang leon matapos ang 20 taon. Tumingin si Dr. Hernandez, tunay na interesado. At ano ang sinasabi mo sa kanila? Ngumiti si Giovanni, may mga kunot sa gilid ng mga mata. Sinasabi ko sa kanila na maling tanong ang tinatanong nila. Bahagyang tumaas ang kilay ni Dr. Hernandez. Ah, ganun? Tumango si Giovanni, mabagal, at may panatag na tinig na puno ng paniniwala.
Hindi ang tanong kung paanong naalala niya. Ang tanong ay, paano natin nakalimutan? Nanatili sa hangin ng mga salitang iyon, parang tula. At habang unti-unting lumulubog ang araw sa Washington, D.C., binabaha ng gintong liwanag ang zoo, kaparehong kulay ng Maine ni Cairo, naging malinaw ang lahat. Hindi lang ito kwento ng isang matanda at ng kanyang leon. Isa itong pahayag, isang revelasyon na umalingaw-ngaw lampas sa mga bakod ng zoo. Sapagkat minsan, naalala ng puso ang hindi na maipaliwanag ng siyensya. Minsan, ang pag-ibig na lang ang tanging paliwanag na kailangan. At paminsan-minsan, kapag ang mga bituin ay nagkakatugma at ang nakaraan ay bumalik sa anyo ng isang pumupuring na leon at isang tuyot na kamay, ang pag-ibig ay sumisibol sa paraang kayang huminto ang panahon at baguhin ang mundo magpakailanman. Noong Martes na yon sa National Zoo, hindi puwersa o takot ang nagligtas ng mga buhay. Alaala ang nagligtas, tiwala, pag-ibig, alaala, hindi lang simpleng pagbabalik tanaw sa tanawin at tunog, kundi isang malalim, maselang pag-alaalang nakaukit sa kaibuturan ng dalawang kaluluwa. Pag-ibig, dalisay, hindi binigkas, hindi mapapasinungalingan na tumagal sa katahimikan ng 20 taon, tahimik na naghintay sa likod ng panahon hanggang ito'y muling tinawag. Isang ugnayang hindi kailanman nawala, hindi humina sa pagdaan ng taon at hindi naputol ng layo. Isang koneksyong ni 2 dekada ng pagkakawalay, pagbabago at pag-inog ng mundo ay hindi kayang sirain. At sa ugnayang iyon, sa milagrosong muling pagkikita ng tao at ng leon, may higit pa sa pagkamangha. May katotohanan, isang patunay, malinaw, buhay na sa pinakailalim ng ating puso, tayong lahat ay konektado. Na ang mga hindi nakikitang hibla na nag-uugnay sa atin ay hindi lamang umaabot sa mga taon, kundi pati sa pagitan ng mga uri. Isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi humihingi ng paliwanag, hindi naghihintay sa agham, umiiral lang ito, matindi, matapat, walang hanggan. Sapagkat sa huli tayong lahat ay bahagi ng isang malaking pamilya, isang pamilya na kinabibilangan ng mailap at maamo, ng tao at hayop, ng alam at misteryoso. Isang pamilya na hindi dinidikta ng lahi o klasifikasyon, kundi ng kakayahang makaalala, makaramdam at makilala ang isa't isa sa kabila ng panahon, sa kabila ng pagkakaiba, sa kabila ng imposible. Ang pamilyang ito ay umaabot lampas sa mga hangganang inilalagay natin sa ating sarili, lampas sa mga bakod, lampas sa wika, lampas sa iniisip nating alam na natin. Umaabot ito lampas sa malamig na pader ng mga laboratorio, lampas sa maayos na konklusyon ng mga aklat, at papunta sa mailap, hindi pa natutuklasang teritoryo ng puso. At sa pusong iyon, sa pambihirang araw na iyon sa National Zoo, may isang sinaunang bagay ang gumalaw. May isang walang panahong tinig ang nagsalita. Ang sabi nito, hindi tayo ganun kalayo sa isa't isa. Ang sabi nito, hindi natin nakakalimutan ang mga mahal natin. At ang sabi nito, tayo ay sa isa't isa magpakailanman.